Salamat din po sa aming pag-iingat po kahapon dahil yung aking pong asawa ay ating pong aking kasama ka asawa. Nakakalimutan lang siya ating si Tuti. Ayan. Amen. Okay po, yung pong tinatawag po the Gospel of the Resurrection. Yung ating pong ginagawa sa araw na ngayon ay araw po ng ating tinatawag na the Resurrection. Sinasabi po that I want us to consider briefly what we believe about the resurrection of Yeshua. Yung tinatawag pong the resurrection of Yeshua, Christ is the greatest of the act of Yeshua that separates Christianity from the order of the world's religion. Kaya higit po sa sinasabi po ng Panginoon mula po sa ibang mga relihiyon, pero yung pagkakaiba po ng ating pong Panginoon sa ating Diyos, kay ating Yahweh, ay may pagkakaiba po sa ibang mga nagpapakilang mga sariling sa ibang lugar. At consider po niya pong 5 things about the resurrection of Yeshua. Meron pong 5 bagay na malalaman po natin sa Panginoon tungkol sa tinatawag na kanyang resurrection. Una, yung resurrection po declares His deity. Sinasabi po na ipinagpapahayag ang kanyang tinatawag na pagka-Diyos. Kaya po, yung iba pong God na naklapan po mula sa kanyang salita na ating pong tinatawag na si Yahweh, ay alam po niyang kanyang itinuturo sa kanyang mga taong Panginoon. Kaya nga po sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, sabi nga po dito kay Pablo po, sabi po niya in 1 Corinthians 15:3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Alam po natin na sinasabi po sa kanya mga sarili na mula daw po umpisa ng kanyang kinakalaman, ay mula po sa ating Panginoon. Mula po siyang namatay muli, pero pagkatapos po ng tinatawag ng 3 kanyang pagkakaalam. Kaya po, di ba, nung hanggang sa may umaga to ng Sunday, di ba, ay ang ating pong tinatawag na record, paggising po ng ating Panginoon. Kaya po, yun tinatawag pong Jesus is God, o sa ating pong Yeshua, na ating Yahweh, ay malalaman po sinasabi sa Matthew chapter 1 verse 23. Mula po sa kanyang tinatawag na si virgin birth, Kaya sabi po, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Yung tawag po sa ating Panginoon na tinatawag din si Emmanuel, which being interpreted is Yahweh with us.
So sa kanyang salita po ay natitindihan po tayo na mga Panginoon sa kanyang sarili. At sinasabi din po that His miracles prove He is Yahweh. Yung pong tinatawag na kanyang healing, no? Ay pinapaalam po sa mga Panginoon tungkol sa kanyang healing. And then sinasabi din po yung tinatawag na casting out demons. Pinagsasabi din po, no? Alam po natin sa mga diablo, no? Ay sila po ay hinuhuli sa kanyang mga kasalanan. At sinasabi rin po Panginoon yung tinatawag pong power over nature. Sa kanyang alam, sinasabi po sa atin, over nature. Kaya alam po natin, pag nakikita po natin, katulad po dito sa Visayas, di ba? Dahil po nagkaroon ng tinatawag na marami pong naging yung nangyaring tungkol sa mga kumakalakat sa ating pong sakit, di ba? Pero dahil po sa kanyang kapangyarihan, kaya nakikita po natin sa mga lugar na marami pong kayarihan, yung kapangyarihan. Alam po natin sa mga nature, no? Marami po ang mga naging mga sakit. Sinasabi rin po dito, yung miracles po of the raising of Jairus' daughter, that widow son and Lazarus. Sinasabi rin po mga Panginoon yung miracle of His own resurrection, which is the greatest of all miracles, and declares that Yeshua is indeed God or Yahweh. So, pangalawa mga minamahal, sinasabi po that as Yahweh, He is changeless, no? Sa kanyang itasete po sa ating Panginoon, sa ating God, no? Ay pinagkakaparehan po sa atin na hindi po siya pagkakaiba, di ba? It is changeless. Kaya dito po sa Malakay 3:6, Malakay 3:6, sinasabi po dito, for I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. At sinasabi rin po mga minamahal sa Hebrews 13 verse 8. Ang sabi po niya, Yeshua Christ the same yesterday and today and forever. Kaya sa mga pangalan po ng ating si Kristo, no? Na si Yeshua po, ang kanya pong pagkakatawag sa kanya, pareho po yung kanyang tinatawag na same yesterday sa kanyang pangalan at sa kanyang today at kailan po forever mananatili po. Amen? Kaya yung pangalaw po makikita po natin, yung tinatawag pong resurrection demonstrates His power. Dahil sa kanyang pangalan, masasabi rin po, ipinapakita po sa kanya yung tinatawag na power ng ating Panginoon. Kaya sinasabi rin po again ni Pablo in 1 Corinthians 15 verse 4. Sabi po rito, and that He was buried, and that He rose again
And the third day according to the scriptures, di ba? Kahit daw po ilang beses na inuulit sa kanya, di ba? Pero sa kanya pong pangatlo ay sinasabi po na dahil sa kanyang mga sarili ay pinakita po dahil sa kanyang mga kasiba sa kanyang mga scriptures, pinagkakaintindihan po sa kanya ng Panginoon. At dito po sa Matthew tuloy, Matthew 28 verse 18, sabi niya dito kay Mateo, and Yeshua came and spake unto them, saying, sinasabi po sa kanyang mga sarili, all power is given. Sa kanyang mga salita, ipinagkakasabi po sa kanya ng Panginoon, sa kanyang power, no? Ipinagkarin po sa kanyang mga naririnig sa kanya. At sinabi rin po, ipinagkasira sa atin, unto me in heaven and in earth. Sa atin po, bala sa kanya, no? Ipinagkasbin po sa ating Panginoon sa kanyang mga sarili sa heaven and in earth. Kaya dito po sa John chapter 10 verse 17, sinabi naman po dito, therefore doth my Father love me. Sa kanya pong pangalan, no? Bilang siyang ating si Father. Sa kanya rin pong sarili para sa kanya, love me. Because I lay down my life that I might that eat again. So gaya po ng ating mga sarili bilang tao sa kanya, no? Ipinagkaro po ng Panginoon sa ating mga sarili, no? Yung kanyang sarili. At sinasabi rin po, that I may take it again. Kahit po si Yeshua, alam po natin na sa ilang araw na siya po ay pinagkasama po sa kanya ng Diyos. Tapos, pagkatapos po sa ilang araw, siya po ay muling nabuhay. Katulad sa araw na ito, di ba? Kaya po, nanggaling po sa atin sa ilang araw na ang Panginoon po pinaghirapan sa kanyang sarili, di ba? Nandyan po na siya po ay kinukuhan, di ba? Pinapalo. Yan. Tapos nakita po natin siya na nagkaroon po siyang tini, di ba? At siya po ay hanggang sa siya po ay nilagay sa kanyang cross, di ba? At pagkatapos po sa pangatlo po, siya po ay nabuhay muli dahil sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kaya po sabi, power, human, no? Power, superhuman, potent token of control. So, number B, sinasabi rin po, Yeshua has the power, una, to define death, no? Dahil po nga sa kanyang sarili, pinagsabi po that defy death. Dito po sa Luke chapter 24, Luke 24, verse 5. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, why seek ye the living and among the dead? Ayan. So dahil po sa kanyang sarili, nagsimula po sa kanya, dahil sa mga sarili para sa kanya. At sinasabi po dito, ipinag-ulit po sa kanya
seek ye the living among the dead. Ipinagkakaibigan po mula doon sa mga patay, no? Mula sa Panginoon, mula sa mga patay, di ba? Siya ipinagkaiba po. Kaya, pangalawa po, sinasabi din po, is like defeat hell. Yung pagkaibig po sa ating hell, o ng ating pong sinasabing kalaban sa kanyang hell. In Revelation chapter 1, verse 18. Revelation 1:18. Because it is defeat hell, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. So katulad pong sinasabi po ng Panginoon, mula daw po sa kanyang mga pagkakaiba, no? Mula daw po sa kanyang kamatayan, at ipinagkaiba po ang kanyang bago. It's like alive forevermore. Amen. At mula daw po buhat na lingson, pulis, keys of hell and of death. Sa pangatlo naman po, sinasabi naman dito, to deliver. Ipinagkakaiban po sa kanya yung tinatawag na save everyone. Save everyone. Bilang ipinagkakaiban po sa kanya as the deliver. Kaya dito po sa Luke chapter 19, verse 10. Luke 19, verse 10. Sinasabi po dito, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, bilang po ng ating Panginoon, bilang tinatawag na Son of Man, yung ipinagkakaibo sa Kanya, na ipinagkaiban po doon sa tinatawag na come to seek and to save. Hinahalap po at ipinagkakaiban po sa Kanya na katulad po para sa mga namatay, which was lost, nagkaiba. At dito po sa pangatlo, the third, sinasabi rin po, the resurrection defends the scriptures. The resurrection defends the scriptures. Even our scholars, yung mga nagbago po sa kanyang mga salita, sinasabi po na mula po sa may 300 of them, the 300 people, to 400 prophecies, no? Pinagkakaiba po ng mga nagkakaintindi sa kanyang mga sarili. Mula daw po sa 300 to 400 prophecies were fulfilled by Yeshua, ng ating si Yeshua. At sinabi rin po si Pablo, Paul spoke of Yeshua's resurrection of least 30 times. Ipinagkakaiba po ng may 30 times ng ating po tungkol sa ating si Yeshua. Kaya dito po sa pang-apat po, the fourth, sa pagkakatapos po nito, the resurrection demands to be believed. Kaya bago po tayo nakakarinig sa kanyang sarili, di ba? Kaya po, di ba, buhat po namatay ang ating Panginoon. Nakita nga po muna sa kanya yung mga ginagawa, di ba? Nandyan po yung tinatawag na
mula pong ipinagtawag po ng mga Hudyo laban po sa ating Panginoon. At pagkatapos po pinaghihirapan po siya at nakikita po ang kanyang ginagawa hanggang sa makarating po doon sa tinatawag na ang Panginoon bago po siya namatay. At pagkatapos po natin, katulad nga po ng araw ito ng Sunday, di ba? Tinatawag po natin tawag na reason, di ba? The reason. We know why we have the reason for them, di ba? That's why the resurrection demands to be believed. Kaya dito po sa 1 Corinthians 15 verse 2. In 1 Corinthians 15 verse 2, sabi po niya dito, by which also we are saved, if we keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain, ye have believed. Kaya lahat ng sinabi po para sa Kanya ay pinagkakaintindihan din po ng iba. And sa ating pong tinatawag na pagkatapos po nito, sa huli, no? Sinasabi po yung believing the resurrection of Yeshua is a must to be saved. Sinasabi po tungkol sa Kanya na lahat po dahil niya po kay resurrection ni Yeshua ay pinagkaintindi po sa Kanya, lahat ng nagkaintindi para sa Kanya ay iniligtas po to be saved. Marami po mga tao hindi nakakaintindi sa Kanyang ginagawa. Pero yung mga sinasabi po ng Panginoon tungkol sa kanila, kaya nga po yung mga iba sa Panginoon natin ngayon, marami po mga tao po na dahil po sa ibang bagay, dumarating po sila. Marami po tayong mga kaibigan ngayong araw na ito, nasa gawain ng Panginoon. Amen? Kahit sa kanila, kaya yung iba po, umagang-umaga, nandiyan na po sila. Dumadulong sa Panginoon. Kaya yung pong kasama natin mga minamahal, umagang-umaga, nagkakaroon na po ng tawag na bagong buhay para sa kanila. Yung iba, kahit ngayon, oras na ngayon, hindi naman nakarating. Dahil nga, hindi na masyadong iniintindi para sa kanila. Hindi po lahat ng mga tao na ginagawa ang gawain para sa kanila. Kaya tayo po mga nandito sa kanila, ginagawa po nila para sa kanila. Kaya dito po sa Romans 10:9, sa kanyang mga salita, sinasabi po rito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Yeshua, and shalt believe in thine heart that Yahweh hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa salita para sa Kanya, mula sa Kanyang Diyos hanggang sa pagkabuhay. Kaya sinasabi rin po mga minamahal, believing Yahweh, raise Him from the dead, refers to Him dead. His death refers to Him life. Sa buhay po sa Kanyang sarili. No? Him life refers to Him birth sa Kanyang sarili. And Him birth refers to Him supernatural character from the beginning. Mula umpisa, mula sa Panginoon,
sa kanyang kamatayan, no? Hanggang sa muling binuhay ng Panginoon para sa kanyang sarili. Okay? At sa panghuli po, mga minamahal, sinasabi po, ipinagkakariling po sa kanya, we are saving a living Savior. We are serving a living Savior, not a dead Jew. Hindi ho pagkakaiba sa mga kanla na namatay dahil sa kanya mga Hudyo. Pero dahil po nga ng ating Diyos, kay ating pong Yeshua, sa ating pong dahil po kay Yahweh, no? Meron pong tinatawag na bagong buhay ng ating Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat tayong mga nakarating ngayon. Di ba, amen? Kami po, kanina, wala po kami ritong gapan kagabi dahil nagtrabaho kami sa dyan po sa may Pasig. Nagpunta po ka naman ng Pasig. Di ba? Pero bumalik dito para gawin ang ating trabaho dahil ang araw po ito para po dahil po sa ating resurrection, nagstay po doon pero pumunta rito para gawin para sa Panginoon ang ating ginagawa. Di ba? Amen? Salamat pong iba, mga nagtrabaho din sa ibang lugar. Di ba? Yung iba po, pumunta sa ibang lugar ng Saturday. Di ba? Yung iba po ng Friday, umalis din ng iba. Tapos Saturday, pero bumalik po ngayon, ginawa yung gawain para sa Panginoon. Amen? Kaya lagi po natin ginagawa yung tama. Kahit po nalulungkot po tayo sa ginagawa ng iba, na ipagpasalamat po sa Panginoon sa kanyang mga ginagawa, no? Hindi po lahat nakakagawa ng trabaho para sa Panginoon. Pero isipin po natin, mga minamahal, lahat talaga ng importantang ginawa na doon ng Diyos para sa akin, gawa po na dapat para sa Kanya. Amen po. Yung anak po namin na si Tuti, di ba? Ginawa po namin dyan sa Pasig niya, no? Para magtrabaho. Ginawa niya ang trabaho. Pero ngayon po, ang anak ko, sa labas ngayon, ginagawa pong sumunod sa Panginoon para gawin ang Sunday. Amen? Wala dito sa atin ngayon. Pero sa ibang lugar, pumunta po sa ibang gawain sa Panginoon. Di ba? Sa isang ating Baptist Church dyan, sa Pasig, binalikan po. Ginawa po ng gawain para sa Kanya. Amen ba? Oh. Kaya tayo pong lahat, ginagawa rin po ng trabaho para sa kanila dahil niya po yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Magawa po natin ang ginagawa ng Panginoon para sa gawain po ng ating Diyos. Kaya salamat po sa ginawa ng Panginoon na lahat po ng gawain magagawa po na. Sana naalala po natin yung ibang mga kaibigan natin, mga minamahal. Marami po ang namatay dyan sa di ba? Dyan sa Leyte. Sa Leyte po, mga minamahal. Nakita niyo yung mga bahay? Yung mga bahay? Talaga na kaya salamat po.
nagkakaroon ng ibang lugar na tayo po nakakapag-ingat. Kaya lagi po nating pinagpapasalamat sa Diyos sa ating ginagawa natin. Amen po? Si nanay, kita niyo si nanay, ilan taon na si nanay? Imani, ha? 84. 87? 87? Sipin nyo. 87, no? Oh, salamat ng Panginoon. Samantala, ako nga, hindi ko alam kung kaya nga asawa ko, 58 pa lang. Kaya nga, 57 pa lang. Diba? Sa birthday ko nga, 58 pa lang. Kaya nga nung nanay ko, ginagawa ng trabaho niya yata para sa akin eh. Kung mabubuhay pa ako, diba? Amen? Amen? Oh. Hindi natin alam eh. Montik na nga, diba? Ito nga ano, hindi nga minabot ng 2022 eh. Kita nyo, diba? Oh. Kaya lagi po natin ginagawa sa Diyos sa ginagawa natin. Amen? Yung iba nga kahit mukhang bahoy o hindi, wala natin tingin ko ano mangyayari. Pero mga minamahal, kaya everyday po, everyday. Isipin nyo kami ng mag-asawa. O kita nyo, kami ng mag-asama. Diyan ngayon. O. Kaya sabi ko sa Panginoon, ingat ka. Kasi baka o rin. Kaya ngayon nga, pag nandun ako sa lagi tinatanong ng ko, kumusta ka dyan? Sabi ko, andyan na ako. Andyan ako. Tanyo, nag-iingat eh. O. Pero iba hindi. Pero iba hindi ginagawa yung tama para sa Panginoon. Saka ng mga buhay. Hindi alam nyo, kahit may mga araw na ginagawa, basta at least, yung araw po ng ating pagkanta, di ba? Amen? May mga umaawit po sa kanila. Oh. Ako nga, minsan, kung isa, kumakanta ako para sa kanila. Oh. Kaya lang, minsan, ang kinakanta ko minsan, hindi ko alam eh. Kasi kanta na. Akala kasi yung kinakanta ko sir, akala na para kay Marcos, kaya kaya kasi pag kinakawa ko kay Marcos, nag-ahayip. Kami ba kasi, okay, pero huwag na mo. Sige po, tayo tumayo po. Amen? Lagi po, makakanta na po. Salita ng Panginoon. Amen?